Mahigit sa 20 ang sugatan matapos masunog at sumabog ang armory ng Philippine Army sa Taguig Global City kaninang umaga, kung saan 5 sa mga ito ang nagtamo ng malalang pinsala at minor injuries lang ang nakuha ng iba. We have 22 injuries who were brought to the hospital, and we have 3 BFP personnel na nung tinanong ko nga, hindi kaya naman nila kasi minor injuries lang yung kanilang na-injured, na-sustain. So, andito lang sila. So, yes, more or less 25 na po. Kaagad na isunugod sa Viluna Hospital sina Captain Julius Galion, Captain Rosalino Galia, First Lieutenant Dinar Alusada, Master Sergeant Ferdinand Rafal at Staff Sergeant Eddie Alano dahil sa mga sugat na kanilang natamo dahil sa pagsabog ng Explosive Ordnance Disposal o EOD building sa compound ng Philippine Army. Ayon kay Army spokesman Lieutenant Colonel Noel De Toyato, bandang alas 10 kaninang umaga nang magsimulang maalarma ang Philippine Army dahil sa sunog. Mga ano na siya mga 30 minutes na. 30 minutes into the fire na yon. Actually, kaya lumapit na nga yung mga firefighters natin dahil nakokontrol na nila yung apoy. Nasa 20 metro lang ang layo ni De Toyato sa EOD building. Aniya, 30 minuto pagkatapos sumapoy ang gusali ay sumabog na ito dahil sa nilalamang mga explosive devices. Kasi pag napupuntahan ko dati yung batalyon na yan, may mga nakadisplay yan dyan for instructional purposes na mga explosives. Pero inert yung mga yon kasi wala silang blasting caps. Walang blasting caps, walang detonator. Pero when subjected to intense heat, may possibility na sumabog. Paniniguro ni Chief Inspector Juanito Maslang ng Bureau of Fire Protection. Hindi sumabog ang landmine na nasa gusali at kung sakaling sumabog ito, As per our estimate po, from the explosion site, ay inabot po yung furthest distance ay more or less nasa 200 meters. 200 meters po. Sa kasalukuyan hindi pa rin natutukoy ang tunay na sanhi ng sunog, ngunit may posibilidad na sanhi ito ng matinding init ng panahon at wala pa ring formal na investigasyon na ginagawa ang mga otoridad. We can say that because of the hot weather, pero we cannot totally, of course, say na yun yung pinaka-cause. We are still in the process of coordinating with the EOD personnel, Army personnel for the proper conduct of investigation. It can be done by the Philippine Army. If not, they will turn over to the BFP. So yun po yung ating kino-coordinate muna sa kanila kung kanino ba ang kaninong jurisdiction. Kasi sa atin firefighting definitely tapos na Kasi yan ang kunan natin yan, explosion na yan. So EOD na yan. So it can be from the PNP, it can be also from the armed forces or pwede rin sa atin kasi nga may fire na involved. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newslight.